Magandang araw mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik ng Team Solarens. So andito tayo ngayon sa Antipolo, no? At meron tayong setup dito na 10 kilowatts. So yung dalawang inverter natin, 5 kilowatts each. At meron tayong i-convert na 24 volts na 250 ampere hours na battery. At i-convert natin sa 48 volts. Malakas itong mga batteries na to kasi 250 ang capacity nito. Unlike dun sa mga 200 lang. Energy storage ay medyo maganda kasi aabot ng 500 ampere hours. So kung 500 ampere hours, ang equivalent niyan ay papasok sa mahigit 25.6 kilowatt hours. So ibig sabihin 25,600 watts ang pwede ma-store na capacity ng energy. Pero yan, 80% lang yung ating i-use up or gagamitin. At yung mga wires natin, kasi ito nung ginagawa pa lang, nailagay na natin sa loob niyang wall na yan, yung mga cable, yung mga wires. Kaya halos hindi nyo makita yung mga wires niyan once na matapos pati yung mga cables. At mayroong mga lalabas lang yung papunta rito sa dalawang inverter at syempre yung connection dito sa battery. Pero yung major part ng ating mga controls and safety devices ay wala kayong makikita na wires dyan. So dun sa nagtatanong kung ano raw ba yung gagamitin natin na BMS, gagamit tayo ng 200 ampere hours na BMS. At itong BMS na ito ay DALI. Ayan, at maganda ito kasi merong Bluetooth. Pwede nating ma-monitor yung voltage na yung per cell. At 16 series yan, 48 volts. Pero sa isang BMS natin o battery management system ay dalawang battery pack na tayo. So ito mayroong 8 series at ito mayroon ding 8 series. At isi-series natin yung 8 na yon at gagawin natin na 16 series. Kaya papasok doon sa nominal voltage na 51.2 at magiging 48 volts. So dalawang 48 volts yan. So magwa-wiring muna ako. Itatap ko muna itong mga PB cable. Meron na tayong tagging. Ayan, at yung tagging natin naka PB 1, 2, 3, 4. 4 strings tayo kasi ito makikita nyo naman meron tayong string 1, 2, 3, 4. Pero gagawin natin ay ito ang master, ito ang slave. At dun sa nagtatanong mga ka-solar kung meron bang communication cable yung gagamitin natin dito, ang sagot ko ay wala. Kasi ito lang yung gagamitin natin. So wala tayong communication cable na didirekta doon sa BMS. Pero ang gagamitin natin na pang monitor ng mga cells ay itong Bluetooth. So push type Bluetooth ito. At hindi tayo mamumroblema na pagka gusto nating gisingin yung ating BMS ay pipindutin lang natin to. So gagamit din tayo ng active balancer at inductive type yung ating gagamiting active balancer. So makikita niyo yan mamaya pagka na-mount ko na at nailagay ko na yung mga necessary connections kasi medyo complicated lang yung magiging connection natin dito dahil initially mayroon ng mga wirings ito. At tinanggal natin yung dating connection ng BMS and active balancer dahil 24 volts yun. Pares din dito. Dito na tayo sa exciting part mga ka-solar. Ayan Kino-connect na natin ang mga balance leads kasi nilalagay natin ang active balancer. Ito, active balancer at saka yung BMS 16 series. At ito okay na dito sa isang cell, 24 volts, another 24 volts. So isi-series natin para maging 48 volts. Alright,
So gagawin natin ngayon na i-check natin kung tama na aabot tayo ng 52 or yung 48 volt system natin, ano, since LiPo4 naman ito, more than 48 volts. At dito natin i-check para makasigurado tayo na bago natin ipasok dito sa BMS ay tama ang connection. At ganoon din dito sa ating active balancer. Mula dito sa lead na to hanggang dito ay dapat tuloy-tuloy yung kanyang voltage, pataas ng pataas, kasi dito sa pangalawa 3 volts yan hanggang sa umabot ng 48 volts kasi 16S ito, 16 series. Sa negative terminal itong block na to. At ito yung first positive, second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na series yan, 16 na positive at isang negative. So i-check natin at tingnan natin dito mamaya kung ilan ang voltahe. Ka AC, lagay natin sa DC. Ito yung first series. Ayan, 3.6. Second series, 6 volts. Third, 9. Fourth, 13. So dapat 12 na yon kung 4 series, ano? Kasi 12 volts ang apat na 3.2. Kaya lang medyo mataas ang charge ng ating battery kaya umabot ng 13. Susunod dapat dito 15. So sumobra pa 16 na to. At pang number 7, 22. Number 8, 26. So ito na yung 8S kung isang battery pack lang sa atin, ano, yung 24 volts. So number 8S. Number 9, 29. So number 10, 32 volts. Number 11, 36 volts. Number 12, 39 volts. Number 13, 42 volts. Number 14, 45 volts. Number 15, 49 volts. And number 16, ayan, 52.5 volts. At dito naman tayo sa ating active balancer. So kung ano yung tinest natin dyan, kasi nakaparallel na lahat ng connection nito, ayan, dapat tama na yan. So dito yung may number yan, 0, then B, 1, 2, 17, pero 16 lang ang gagamitin natin. Kaya ito, ayan, yung 0, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 series din, ano. So first cell 3.2, second cell 6, third cell 9, fourth, fifth, ayan, 6, 19, 7, 22, 8, 26. So parehas lang kanina, no? 26, 9, ayan, at 10, 32, parehas lang kanina. Ayun, 36. At sumunod, 12, 39, 13, 42, 14, 45, 15, 49. Okay, tama. At yung last, 52.5. So, okay na. Tingnan natin kung iilaw to at kung mag-a-activate. So, dito tayo. Ayan. Dapat mayroong indicator dito na iilaw. Ayun, may umilaw. So, okay. Okay ang ating balancer. So, ilalagay na natin to. So, ngayon, titingnan ko sa mismong ating Bluetooth. Ayan. Kung gagana. At i-check natin dito yung output. Dito ang negative. Tingnan natin kung buhay. Ayun, oh, buhay. Buhay agad. 52. Yan din yung nasukat natin. Nakita natin. So, okay na. At titingnan ko lang sa Bluetooth kung gumagana. Okay. So ito na nga at nai-open na natin yung application natin na Smart BMS sa ating cellphone at na-connect na rin natin. So nabuhay na natin, ayan, at lumalabas 50% yung state of charge.
At kung titingnan natin yung individual cells, mayroong almost perfect na 3.2 volts bawat isa. So 1 to 16 yan. Lahat ng voltage na yan, bawat cell ay nakikita natin. So yan ang nakalagay ngayon sa ating battery. Kailangan nating iset yung mga parameters niyan, kagaya ng cell voltage high protect, cell voltage low protect, some high voltage protect, at yung sa charging current at discharge over current protect. So nilagay lang natin dyan yung sa charge over current na 100 amperes, at discharge over current protect naman ay nasa 200 amperes. At pag napasok mo na yung password na 1 to 8, ayan, magsa-successful naman yan. At yun na nga, naging successful na ang ating setting. Pero punta tayo sa ibang parameters. At yung capacity kailangan may ilagay dyan 250. So okay na yan. So ayun mga kasolar, nagbabalik tayo, no? At itong isang set na ito ay 48 volts na ito ngayon. At kung makikita nga ninyo dun sa una kong pinalabas na video, nasa 200 amperes ang rate ng ating BMS. At 100 ang charge and 200 ang discharge. At yun ay tapos na rin. Lalagyan na lang natin ng cover. At ang kailangan ko na lang gawin ay yung sa CT sensor, current transformer sensor, ay tatap na lang. At yung mga AC, so sa grid kailangan maitap na rin yan. At dito sa DC side, okay na rin. Ito yung sa solar panels, 1, 2, 3, 4. So 4 strings yan, gaya nga ng sabi ko. At ito yung battery breaker, so nilagay natin sa gitna, parang ito ay pinakapuso. At ito yung mga AC, so ibig sabihin alternating current lang ito. At hiniwalay natin yung DC. So ito hiwalay din, ito yung para sa mga panels natin, mga isolators ang tawag dito, dalawa, dahil nakaparallel tayo. So yung parallel na yan, ibig sabihin mga kasolar, magsasama yung dalawang energy or power nitong battery at magwo-work as one. So kung 5 kilowatts ang isa, magiging 10 kilowatts na yan lahat pagka na okay na natin yung parallel system. So sa parallel system configuration at setting, meron na akong mga ginawang videos yan, meron sa 8 kilowatts, meron sa 16 kilowatts, at sa 5 kilowatts meron na rin. So pwede pang i-upgrade yan. So pwede pa tayo maglagay dito. Pero sa ngayon, kung makikita nyo, itong design na ito ay bagong design. At may konsepto ito. Maganda ang konsepto nito. Parang ito ay kahalintulad sa mga naggagandahang dilag. Maglalagay na lang tayo ng cover. Ayan. At pinalitan natin ng mga battery cables kasi dati nakalagay dito mga number 16 lang, maliit, 16 millimeters. At nilakihan natin, 35 ang nilagay natin, 35 millimeters squared. At ayan, na-itap na natin sa inverter, pero hindi pa natin mapapower up sa ngayon. At ito yung BMS na sinasabi ko sa DALI. At itong BMS na to ay mayroong Bluetooth, at naipakita ko na kanina sa unang video, dun sa isang battery pack na yon, yung function ng Bluetooth natin. Kaya mamomonitor natin yan kahit hindi na tayo lalapit dito. So ayun, bukas ipapakita natin yung pag-power up. Ayan mga kasolar, so muli tayo nagbabalik. At ito, tapos na yung ating conversion ng battery, So nasa 48 volts na ito, isang battery pack, 250 ampere hours. At another 250 ampere hours na
48 volts. So parehas yan, dalawang 250. At dun sa nagtanong kahapon kung paano ko daw i-connect yung parallel system. So sa parallel system ng battery, straightforward lang yan, madali lang. Kasi yung positive at saka negative ng battery pack number 1 at saka battery pack number 2 ay nag-meet na dito sa DC MCCB natin. Direct current molded case circuit breaker na ito ay non-polarized. Ibig sabihin, kahit alin sa dalawa ay pwede mong ilagay ang connection ng battery source. Okay? Kasi ang inverter natin, kaya siya tinawag na inverter, ay kailangan ma-power up ng DC voltage. Okay? So ito ang sources niya. Ito yung battery natin at saka ito. So dito natin tinap sa baba dahil nga ito ay non-polarized. So okay lang yun. And for convenience purposes and syempre cost effective ay ito na yung nilagay natin. So pag sinabi natin polarized, iisa lang yung in at iisa lang yung out. At hindi siya reversible, ika nga. So pag sinabi natin reversible, kahit alin. Okay? So pinakita ko lang yung connection ng battery, kung paano magiging cost effective at syempre yung efficiency mas mapapaganda rin, kasi the shorter the battery cable the better, para ma-reduce yung voltage loss, so ito yan yung sa battery ngayon. So yan yung parallel ng battery. Sunod tayo dun sa parallel. Ang parallel niyan, ito may communication cable. Ito yung yellow na included dito sa ating inverter. At tinap natin yan dyan sa parallel 1. At nakatap din dito sa parallel 1. Ito yung slave at ito yung master.